Kariel POV. Pagkarating namin sa restaurant na nilipatan namin, nag-order agad ako ng maraming pagkain. Nang dumating na ang order ko ay bumuha ang laway ko sa gutom. Pero, hindi pa ako nagsisimulang kumain nang dumating ang asawa ko. Teka, anong ginagawa dito ng lalaking ito? Isip-isip ko na makita to. Gutom na gutom ka yata, tumingin ito sa relong nasa bisig. Mag-aalauna na pero ngayon ka lang kakain? Gusto mo bang magkasakit? May galit sa boses na tanong nito habang nakatingin sa akin. May ginawa kasi ako kanina at katatapos ko lang. Hindi ko na malaya ng oras, dahilan ko. Natigilan ako at kunutang noon na tumingin dito. Teka, bakit parang galit ka? Hindi naman ikaw ang nagutom sa ating dalawa, mahinang bulong ko. Pero bakit nga ba ito nagagalit? Ibig bang sabihin ay nag-aalala ito sa akin? Lumalim ang kunot ng noon nito. Mukhang narinig ang huling sinabi ko. Wala bang karapatang mag-alala sa iyo ang asawa mo? Ayoko lang na magkasakit ka at maging pabigat. Dahil kapag nagkasakit ka, ay ako mapaperwisyo mo at mga tauhan ko. Ngumuso ako. Akala ko pa naman ay nag-aalala na ito sa akin. Assuming lang pala ako. Sorry na po, Hanayup. Heto na, kakain na ako para mabusog at hindi makaperwisyo sa'yo. Nakakahiya naman kasi sa'yo. As if naman na magpapaalaga ako sa kanya kapag nagkasakit ako. Kaya hindi dapat ako umaasa na babay ito eh. Suntok kasi sa buwan na mangyari yon. Upo ito sa harap ko at dumikwatro pa ng upo. Hindi ako makakain ng maayos dahil nakatitig na naman ito sa akin. Gusto ko na sana magpanggap na invisible to pero hindi ko magawa. Feeling ko, binibilang niya pati ang pagsubo ko. Wala na nga itong ginawa ko hindi titigan ako sa bahay. Hanggang dito ba naman? Siguro may duda na ito sa akin. Kung kakain ka, kumain ka, hindi mo na ako kailangan titigan. Hindi naman akong pagkain. Kaunti na lang iisipin kung akong gusto mong kainin eh. Walang iting biro ko. Bakit pwede ba? Nasamid ako. Namumulang pisngi na tumingin ako dito. Bigla ko tuloy naalala ang abs nito at mga malaswang pictures nito sa phone ko. Gumising ka, Kariel. Bawal magnasa sa lalaking yan. Baka nakakalimutan mo na hindi siya tao. Sita ng isip ko sabay kurot sa hita para matauhan ako. May nakakalokong ngisi na sumilay sa labi nito. I'm talking about the food. Sigurado ka ba na ayos lang sa sumabay ako sa'yo? Ano bang iniisip mo? Namula ako sa hiya. Wala akong iniisip pa. Ang dumi naman ng utak mo. Saka, ano bang iniisip mo na ipapakain ko sa'yo, Aber? Kumain ka na nga lang dyan. Lalamig ng pagkain kung ano-ano pang sinasabi mo. Nakarinig ako ng mahinang tawa. Pero nang tumingin naman ako dito ay blanco ang ekspresyon nito. Naalala ko na akala ko din nginitian ako nito sa auction. Mukhang gutom lang ito kaya kung ano-ano ang naririnig ko. Isip-isip ko. Tinuon ko na lang ang atensyon ko sa pagkain. Kumunot ang noo ko nang mapansing hindi niya ginalaw ang pagkain niya. Tapos na ako pero ito ay nakaupo lang habang nakatingin sa akin. Hindi ba ito nagugutom? O baka trip lang niya na panoorin ako? Tumikim ito. That Joros guy, who is he? A friend or boyfriend? Kapag kuha ni tanong nitong bigla, muntik nang lumabas ang juice sa ilong ko nang marinig ang tanong nito. Hindi pa ba ito nagsasawa ng tanongin ako kung sinong damuhong yon? Nakatatlong tanong na sa akin ito simula na manggaling kami sa auction. Pang-apat na beses na ngayon. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kaibigan ko lang yon? Saka mag-asawa na tayo. Hindi mo na dapat iniisip na meron ako bukod sa'yo. Nagdududa ka pa eh. Alam mo naman na ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Bulong ko sa huling sinabi ko. Natutup kong bunganga ako nang nabulalas kong huling nasa isip ko. Namumula na tumingin ako sa kanya. Gusto ko sanang umiwas pero huli na. Nahuli ng mata man itong tingin ang tingin ko sa kanya. Oh, bakit ganyan ka makatingin? Totoo naman ang sinabi ko ah. Birhen ako at ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Hindi pa ba sapat yon para maniwala kang ikaw lang ang lalaki sa buhay ko? Lakas loob na sabi ko sa kanya.
Bakit matatakot ako na marinig niya ako? Wala namang masama sa sinabi ko. Nagsasabi lang ako ng totoo. And I want to be the first and last man in your life, Maginda. Kahit na arranged marriage lang ang kasal nating dalawa, gusto ko maging tapat pa rin tayo sa isa't isa bilang mag-asawa. Hindi ako ang ideal man mo, pero sinisiguro ko naman sa'yo na hindi ako manloloko. Hindi ugali ng mga lalaki sa pamilya namin na magluko sa asawa. We play in bed, yes. Pero hindi kapag kasal na kami. Kaya rest assured na hindi kita lolokohin. And I want you to do the same. Sa haba ng sinabi ni Lennon sa akin ay isa lang ang tumatak sa isip ko. Hindi daw ako niya lolokohin. Kahit pala nuknukan na sama ng ugali tong asawa ko, ay loyal naman pala. Tumikim ako at umayos ng upo. Nagulat ito nang ilapit ko sa kanya ang kamay ko at nilabas ang hinliliit ko. Mag-promise ka na hindi mo ko lolokohin hanggang sa magunaw ang mundo. At kung pwede din mangako ka na hindi mo na ako sisipingan kapag ayaw ko. Lakas loob na dugtong ko. Sa wakas nasabi ko din sa kanya ang gusto kong sabihin. Naghintay ako ng ilang sandali pero wala akong nakuhang sagot mula dito. Mukhang hindi bukal sa loob nito ang sinabi. Nagulat ako nang tumayo ito at lapitan ako. Sinapo nitong mukha ko at inangat. Pinky promise is just for kids, so let use a kiss instead. Buong gabi akong hindi makatulog dahil sa let's seal it with a kiss na sinabi ni Lennon. Akala ko sa labi ako nito hahalikan pero sa noo pala. Nakakahiya dahil pumikit pa ako at ngumuso ng matagal. Paano ako haharap dito bukas? Baka isipin nito, gustong gusto ko ng halik niya. Gumulong ako sa kama at tinampas ang unan. Nakakahiya talaga. Ano ba kasing pumasok sa isip ko at pumikit pa ako? Naisahan ako ng lokong yun na. Kahit puyat ako ay maaga akong bumangon kinabukasan. May lakad kasi ako ngayon kasama si Neri kaya kahit ayoko na makasabay, si Lennon mag-almusal ay wala akong choice. Natigilan ako nang mapansing hindi man lang ito tumingin sa akin. Sanay kasi ako na kapag dumarating ako, ay titingnan ako nito ng matiim, blanko o kaya malamig. Pero kakaiba ngayon, wala itong kibo at nakaupo lang na parang wala sa sarili. Magandang umaga po, Manang. Maraming salamat po. Pasalamat ko nang bigyan ako nito ng gatas. Hindi ito kinakalimutan ni Manang tuwing umaga. Alagang-alaga ako nito. Kaya naman kapag hindi ako busy at tinutulungan ko din ito sa mga gawain nito, bilang pasasalamat sa kabutihan nito sa akin. Nakikita ko kasi si Lola sa kanya. Hindi kumibo si Manang at umalis. Natigilan ako. Ni hindi rin ako binati nito. Nakapagtataka naman, nang tumingin ako sa paligid ay napansin kong walang katao-tao sa paligid maliban sa amin ni Lennon. Nagtaka lalo ako. Nasaan ang mga tao? Sanay kasi ako na makitang nagkalat ang mga tauhan ni Lennon at mga kasambahay. Pero ngayon ay walang katao-tao, maliban sa amin. Kahit nang magpaalam ako ay hindi ako tinignan ni Lennon. Nakayuko lang ito na nakatingin sa kawalan. Pagkasundo ko kay Maris ay magkasama kaming nag-enroll sa baking classes ni Chef Zaff. Pagkatapos, dumiretso kami sa mall para bumili ng regalo para kay Aling Tessie. Kaarawan kasi nito bukas. Maginda, nakakahiya naman sa'yo. Ang mahal ng bag na ito. Pero salamat ha. Mahilig si nanay sa bag kaya sigurado ako na matutuwa siya sa regalo mo. Nung una ay tumanggi pa ito pero kalaunan ay napapayag ko din na bilhan ang nanay nito. Naalala ko ang sinabi ni Aling Tessie sa akin nung nakaraang sunduin ko si Neri. Kilala ko si Karil. Hindi man siya kagandahan o normal ang itsura kagaya ng iba. Alam kong hindi siya masamang tao. Bumuo pa pala ang mga ito ng grupo na ito ang leader at si Neri para ipaglaban na inosente ako. Ang dami kong nalaman ay kinagulat ko. Buong akala ko hindi talaga ako gusto ng nanay ni Neri. Pero mali ako. Pagdating sa bahay, dumaan ako sa kusina
para uminom ng tubig nang hindi sinasadyang. Narinig kong dalawang tauhan ni Lennon na nag-uusap. Bukas ng birthday ni Sir Leon, tiyakin na mahigpit ang seguridad sa paligid. Leon? Sa pagkakatanda ko'y ama ni Lennon ang tinutukoy nito. Napangiwi ako. Nakabili ako ng regalo sa nanay ni Neri pero wala akong nabiling regalo para sa biyanan ko. Natigilan ako pero patay na ito. Nagdiriwang pa rin ba sila? Nang kaarawan na kahit napatay ng isang tao? Ibig sabihin pala ay kailangan kong bumili ng regalo. 3:00 pa lang ng hapon kaya marami pa akong oras para mamili ng ireregalo. Nagpahatid ulit ako sa driver sa mall. Nahirapan pa akong mamili dahil hindi ko naman alam kung ano ba ang dapat na iregalo sa patay na. Inabot ako ng 3 o 2 oras sa pamimili kaya madilim na ako nakauwi. Pagka-uwi ay sumalubong sa akin ang kakaibang atmosfera sa bahay. Mabigat at kakaiba. Hindi ko maipaliwanag kung bakit. Nang makita ko si Manang ay nakangiti kong inangat ang hawak kong paper bag. Manang, sa tingin mo ayos na itong regalo ko sa daddy ni Lennon? Necktie at relo po ang binili ko. Sa amin kasi okay lang ang pagkain para sa kaluluwa ng patay. Pero hindi ko alam kung gusto ba yun ng daddy ni Lennon. Nagulat ako nang tabigin ni Manang ang kamay ko kaya nalaglag ang paper bag na dala ko. Manang, sino nagsabi sa'yo niyan? Namumutlang tanong nito na para bang bawal marinig na sino man ang sinabi ko. Nagtaka ako pero kaagad na sumagot. Narinig ko po sa kanila. Hinawakan ako nito sa balikat. Nakatingin to sa akin na para bang maraming nais na sabihin. Pasensya na madam, pero ang araw na ito ay hindi dapat banggitin lalo na ngayon. Mabuti pa ay pumasok ka na sa kwarto mo pagkatapos ng gabihan. Kung ano man ang marinig mo ngayong gabi ay huwag kang lalabas ng iyong silid. Naiintindihan mo ba ako? Bago pa ako makapagtanong ay nag-iwas to ng tingin. Sige na, may gagawin pa ako. Tumingin ako sa paper bag na nasa sahig. Ito ang kauna-unahang nakita ko si Manang na ganito. Parang napakalungkot nito na nasasaktan. Ganito ang emosyon na nakikita ko kay Lola noon kapag sinasaktan ako ng magulang ko. Pagkatapos kumain ay sinunod ko ang utos nito. Umakyat ako sa kwarto at nagkulong. Kung ano man ang marinig mo ngayong gabi ay huwag kang lalabas ng iyong silid. Naintindihan mo ba ako? Hindi kaya sinabi yan ni Manang dahil nagmumulto ang daddy ni Lennon kapag birthday nito? Nanay ko po. Nagtalukbong ako ng kumot. Ha! Pawis na bumalikwas ako ng bangon. Takot na nilibot kong tingin ang paligid ko. Kalma, Karil. Wala na sila. Hindi ka na nila masasaktan. Pumikit ako at winaglit sila sa isip ko. Tama, wala na sila. Hindi na nila ako masasaktan. Paulit-ulit kong kausap sa sarili ko. Pumikit ako para magpakalma. Nang kumalma ay tumayo ako para uminom ng tubig. Nanunuyo ang lalamunan ko sa uhaw. Ang malas naman, bulong ko na makitang walang laman ang mini ref ko. Nakalimutan kong lagyan ito kanina. Patay, ang sabi pa naman ni Manang, ay bawal akong lumabas. Hindi na ako nakatiis, lumabas na ako dahil sa uhaw ko. Habang naglalakad, nagdadasal ako hawak ang rosaryo ko. Pagdating sa kusina ay kumuha ako ng sandamakmak na mineral water para iligay sa mini ref ko. Ah, shit! Napahinto ako sa hagdan nang marinig ang pamilyar na boses. Nang makarinig ako ng yabag ay nagtago ako. Nakita ko si Mana na nagmamadaling bumaba. May dala itong palangganit at damit na may sariwa pang dugo. Binundol ng kaba ang dibdib ko na makarinig muli ng malakas na boses. Para itong alulong ng isang mabangis na tao. Dahan-dahan ako umakyat at wala sa sariling tinahaka pinanggalingan ng kwarto kung saan nanggaling ang boses na naririnig ko. Hindi, madam! Nang makita ko ni Manang ay mahigpit na hinawakan ako nito sa braso. Bumalik ka sa kwarto mo ngayon din. Hindi ko to pinakinggan. Tinabi ko siya at tumakbo papunta sa silid ni Lennon. Muntik pa ako matumba sa mga kahong nakaharang sa pinto na may mga iba't ibang klase ng latigong laman na mga to. Nagulat ako nang makakitang na isang pinto sa sulok ng kwarto ni Lennon. Hindi ko to napansin nung inalagaan ko to nung nalasing to. Nasasaktang ungol ni Lennon. Tama ako, boses ng asawa ko naririnig ko kanina. Habang naglalakad papasok sa secret room ng asawa ko'y grabe ang kabog ng puso ko.
Tumambad sa akin ang iba't ibang uri ng pang-torture ang nakasabit sa dingding. Ah! Lennon, Diyos ko! Natutup kong labi ko sa nakita ko. Si Lennon nakakadenang 2 kamay pataas, walang pang itaas at duguan. Nakatungo ang ulo at tila mawawala na ng malay anumang oras. Dad, please stop! Stop please! Nagmamakaawa at luha ang sambit nito, luhaan na parang bata. Parang dinurog ang puso ko at kinapos ako sa paghinga nang makitang kalagayan nito. Hindi itong Lennon na kilala ko. Daing nito nang hagupitin ng isa sa 6 na lalaki ng latigo sa likod. 1, 2, 3. Bawat hagupit ng latigo'y halos sumintong puso ko sa pagtibok. Naalala kong takot ko noon sa magulang ko. Nagmamakaawa ako, tumiiyak na tumigil na sila sa pananakit sa akin. Nakita kong sarili ko kay Lennon. Parang pinipiga ang puso ko sa sakit. Hindi, tama na, tigilan niyo ng asawa ko. Umiiyak na humarang ako kay Lennon. Napahiyaw ako sa sakit ng tumama sa akin ng latigo na dapat ay para dito. Isang hagupit pa lang pero halos hindi ko nakayanin. Paano pang natamo ng asawa ko? Hindi ko ininda ang sakit. Niyakap ko si Lennon ng mahigpit. Tama na, tigilan niyo ng asawa ko. Parang awa niyo na po. Pakiusap, tama na. Hindi ko alam kung anong kasalanan ng asawa ko pero wala kayong karapatang saktan siya. Humanda kayo kapag nagkamalay siya. Humanda kayo. Sinubukan akong kunin ni Manang at ni Jake pero hindi ako bumitaw kay Lennon. Niyakap ko siya ng mahigpit. Gusto kong ipadama sa kanyang nandito ako at handang protektahan siya. Tumingala ako at hinawakan ang mukha nito. Nakapikit ito, may luha sa mata. Bakas ang labis na paghihirap sa mukha. Bakit mo hinayaang ganitohin kanila? Hindi ba malakas ka? Bakit? Humikbing tanong ko dito na parang narinig ako nito. Madam, tawag ni Manang. Hinawakan kong sugat sa gilid ng labi nito. Bukod sa paglati ko, halatang binugbog ito dahil sa mga pasa sa mukha nito. Hindi ko maintindihan bakit ang asawa ko na malupit at walang awa ay hinayaang nasaktan siya. Humawak ako sa dibdib. Kapag naalala ko kung paano ito nagmakaawa habang umiiyak sa sakit ay parang naninikip ang dibdib ko. Siguro dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng saktan at walang magawa. Pwede niyo na siyang dalhin sa kama, ani Manang sa mga lalaki. Dinaga ang dibdib ko nang lapitan sa Lennon ng mga lalaki, kabilang si Jake. Ayoko, hindi ako papayag. Sumama ka sa akin, madam. May kailangan ka malaman tungkol sa iyong asawa. Hinawakan ako ng matanda sa kamay. Umiling ako. Ayokong sumama. Baka anong gawin nila kay Lennon. Huwag kang mag-alala, madam. Kada taon namin itong ginagawa. Wala kaming balak na patayin ang asawa mo. Awang ang labi na tumingin ako dito. Taon-taon? Maisip ko palang na taon-taon tong dinadanas ni Lennon ay sumisikip lalong dibdib ko. Asawa ka na ni Mr. Hanson, kaya wala nang dahilan para itago ang bagay na ito sa'yo. Ano pong ibig niyong sabihin? Puno ng kalungkutan ng mga mata na tumingin ito sa akin. Malalaman mong ibig kong sabihin kung sasama ka sa akin. Ayaw kong iwan si Lennon pero may parte sa puso ko na gusto pang malaman ng mga tinatago nito. Dinala ako ni Manang sa pinakadulong silid sa baba. Kung titingnan ay para lang itong basement. Pero may pintuan doon. Nagulat ako dahil pagbukas nito ay may hagdan ito pababa. Isa na namang secret room ito. Bumaha ang liwanag ng buksan ni Manang ang ilaw. Nanigas ako at hindi nakagalaw nang tumambad sa akin ang iba't ibang klase ng uri ng baril at iba pang mga armas sa loob. Dinala ako ni Manang sa isa pang silid na naroon. Marami akong nakitang videotape na naroon. Nang i-play ni Manang ang isa doon at mapanood ko ito, ay natutup kong bibig ko. May binatilyong tumatakbo habang pinapaulan na ng bala na tamaan sa binti, sa likod, nadapa at gumagapang. Maya-maya'y merong may edad na lalaking lumapit dito at tinadyakan ng binatilyo sa tiyan. Stand up, Lennon. Isa kang Hanson. Dapat kang maging malakas. Walang puwang sa pamilya natin ng katulad mong mahina. Dad, hindi lang isang video ang napanood ko habang tinatorture ang asawa ko ng sarili nitong ama. Hindi ko alam kung ilang beses akong humagulo ng iyak dahil sa napanood ko. Parang sasabog ang dibdib, hindi ako makahinga sa awa para dito. Bakit niya to ginagawa sa sarili nitong anak? Bakit?
Kasalanan ba naging mahina para saktan ng ganitong asawa ko? Ang daing, ang iyak at pagmamakaawa ni Lennon ay makabasag damdamin. Gusto kong pumikit para hindi makita ang nakakahabag na kalagayan nito. Nasasaktan ako at parang pinipirasong puso ko sa nakikita ko. Nang iluwal si Mr. Hanson, nagkasundo ang magulang niya na dalhin siya dito. Hinubog nila si Lennon ng ayon sa kanilang gusto. Hindi makapaniwala na tumingin ako kay Manang. Silang dalawa po. Malungkot na tumango ito. Tama ang narinig mo, madam. Sa katunayan, ang ina ni Lennon ang nagsuwestyon na dalhin kaagad ang anak nila dito. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Akala ko noong una ay labag sa ina ni Lennon ang pagkuha dito sa anak nito. Pero mali pala ako. Ayon kay Manang, desisyon to ng mag-asawa ang palakihin si Lennon at ikulong sa bahay na ito. Mga wala silang puso. Anong klaseng magulang sila? Pinahid kong luha ko. Naalala ko mga magulang ko, wala silang pinagkaiba. Pagkapasok sa silid ni Lennon ay naabutan ko tong nakadapa at walang malay. Pinalabas kong lahat ng naroon. Nang makalabas sa mga ito, ay saka ko pinakawalang muli ang mga luha ko habang sinimulang linisin ang mga sugat nito. Ginagawa daw ito ni Lennon kada kaarawan ng ama nito para ipakita sa ama nitong nagtagumpay sa huli. Na ang batang sinasabihan nitong mahina noon ay nagawang palaguin ng 10 beses ang kanilang mga negosyo at nagawang higitan to ng 10 ulit. Baliw ito. Anong klaseng ganti ito? Naalala kong paulit-ulit itong pagmamakaawa at pagluha. Sinungaling ka, Lennon. Sinungaling ka. Narinig kong pag-ungol nito sa sakit. Impit akong naiyak. Nagulat ako nang mupo ito at humarap sa akin. Bakas ang sakit sa mukha nito, ngunit nangibabaw ang katatagan doon. Ay, I can hear you. Paus na anas nito. Pinahid kong luha at matapang tong tinignan. Nasinungaling ka. Tama naman ako, hindi ba? Sinungaling ka. Muli na namang bumalong ang luha ko. Sinasabi mo na paraan mo ito para ipakita sa ama mo na nagtagumpay ka? Nananalo ka? Kung ganun, bakit ka nagmamakaawa? Bakit ka umiiyak? Dumilim ang mukha nito. Nagagalawan ng tinignan ako nito. Wala kang alam, Maginda. Wala. Hinawakan ako nito sa balikat. Wala kang alam sa mga pinagdaanan ko. Wala kahit isa. Imbis na matakot, sinalubong kong mga mata nitong puno ng sakit, lungkot at galit. Ganitong-ganito ang mga emosyon ko kapag naalala ko mga magulang ko. Wala kaming pinagkaiba. Ano bang alam mo? Niligtas mo lang ako noon pero bukod doon. At sa background ng pamilya namin, wala ka nang alam sa akin. Matapang na hinampas ko ito sa dibdib. Sinungaling ka. Sinungaling ka kasi yan ang sinasabi mo sa sarili mo. Hindi totoo na paraan mo ito para ipakita sa kanyang nanalo ka. Ang totoo, ginagawa mo to dahil may trauma ka. Hindi mo makalimutan kaya ginagawa mo to sa sarili mo. Shut the heck up. Hindi ako nakinig. Bakit, Lennon? Bakit imbis na ipakita mo sa kanya na hindi ka na natatakot sa kanya, na nakalimutan mo na siya, ay ginagawa mo to sa sarili mo? Bakit? Paulit-ulit kong tinalimutan na tinatakasan ng alaala na nagdudulot sa akin ng lungkot at sakit. Pero bakit ikaw hinayaan mong lunurin ka ng sayo? Akala ko ba malakas at matapang ka? Alam mo bang dahil sa ginagawa mo, ay pinapakita mo lang sa kanya na hanggang ngayon, ay hawak ka pa rin niya sa liig. Na hindi ka pa rin nagbabago, na ikaw pa rin ang batang pinagmalupitan niya noon. Natigilan to. Saglit na dumaan ang samot-saring emosyon sa kulay asul na mukha nitong mga mata. Nakita kong binatilyong napanood ko kanina na natatakot, naguguluhan at tila gustong tumakas. Parang ako noon. Hinaplos kong dibdib nito na puno ng mga peklat, ang baraso. Kaya pala tatad ng tattoo ang katawan nito para itago ang mga lumang pilat nito sa katawan. How, Maginda? How? Basag ang boses na tanong nito. Paano gayong kahit saan naririnig ko siya? Natigilan ako. Para itong bata ngayon na nawawala ng pag-asa. Takot at luha ang nakatingin sa akin na parang humihingi ng awa. Sinubukan ko, Maginda. Sinubukan ko. I tried so many times but I can't escape. Narito pa rin ako at nakakulong.
Hindi ako makaahon. Yumakap to sa akin. Ramdam ko ang panginginig nito. Tell me how. Show me how. Gusto kong makawala. Ang layo nito sa Lennon na nakilala ko. Ang lalaking yakap ko ngayon ay mahina na nangangailangan ng tulong na parang isang bata. Batang pinagkaitan lumaki ng normal at pagmamahal ng sariling magulang. Humiwalay ako dito. Tumingala at tinignan ito sa mata. Magsisimula ang pagbangon sa sarili mo, Lennon. Bago ka makalaya, kailangan mong lumaban. Tinuro kong dibdib nito. Dahil dito magsisimula ang laban. Tumakas ka at kalimutan ang nakaraan. Hindi mo mabubura ang mga nangyari na at naalala mo pa rin sila. Pero at least, tumakas ka. At least, sinubukan mo. Tinahid kong luha ko. Ako din may tinatakasan pero lumalaban ako. Hinawakan ko siya sa kamay. Sabay tayong tatakas sa mga halimaw na alaala na meron tayo. Simula ngayon, lalaban ka katulad ko. Ano kayang mangyayari ngayong nasaksihan ni Karil ang madilim na buhay ni Lennon dahil kaya dito ay mabuo at lumalim ang pag-ibig nila para sa isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.